Tama-tama, meron pong ayuda o tulong na at programa ang gobyerno sa pabahay. Nandito po sa studio ang kalihim ng DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development, si Secretary Jose Ramon Aliling. Secretary Ping, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Katunying. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig at sa lahat po ng nanonood. Hindi nyo naabutan si Jerry. Dapat tatlo tayo dito. Nakikipag-dos for dos kayo sa amin . Oo, I was looking forward sana. Tatlo tayo . Tayong dalawa na lang. At may ibabahay po kasi siya . Congratulations kay Jerry. Opo. Secretary, kumusta po ang housing program natin? Hindi ba nag-adjust na kayo? Ang unang sinabi dyan, 6 million houses o units sa loob ng 6 na taon. Pero yung realistic, ilang bahay ho ba talaga? Ganito, no? Ang priority natin ngayon is yung quality ng programa. Meaning, yung talagang dapat makinabang sa pabahay program ng gobyerno, sila dapat ang maging beneficiaryo. Ang bilin kasi sa akin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ilagay sa sentro ang ating mga pinakamahihirap na kababayan sa programa ng pabahay. Dahil nandiyan ang walang bahay naman talaga yung pinakamahirap na Pilipino. Pero tanggapin natin ng totoo, marami naman na maayos naman ng buhay pero walang bahay . Nangungupa, gaya ng binanggit ko kanina. Umuupa, parang pag inupa mo, tapo na yun . Hindi magiging sa yun . Pero anong status ngayon? Anong programa? Ganito, no? In-enhance natin yung pambansang pabahay para sa Filipino program or yung 4PH. Tulad yan na nasabi ninyo, yung range nung walang bahay malawak . Yung pinakamahirap at yung mga nasa tinatawag nating working class. So nung in-expand natin yung 4PH, ibig sabihin, dinagdagan natin ang mga modalities para lumawak, magkaroon ng available na housing program sa bawat income segment. So dinagdag natin dito, dati kasi vertical construction o condominium type lamang ang kasama. So dinagdag natin dito yung horizontal housing, yung mga row houses. Okay? Dinagdag natin dito yung community mortgage program ng pinamumunuan ng ating attached agency na SHFC. Then binuhay din natin yung presidential proclamation dahil ano po yung Presidential Proclamation? Presidential Proclamation, ito yung mga supposedly binigay na ng gobyerno sa mga nakatira dun sa mga lupain ng gobyerno na hindi naman na-implement due to documentation and multiple reasons. Pero nakatira na yung mga kababayan natin pero walang papel. Walang papel. Hindi kanila yung tinitirikan ng kanilang mga bahay. Yung iba dito, Katunying, actually nag-award na tayo starting October si Presidente mismo ng Housing Expo. Yung iba dito more than 2 decades nang pinoproseso. Ba't umabot ng ganun katagal? Well, maraming rason. Multiple agency to, pati LGU kasama sa proseso. Pero ang gusto natin bigyan din dito, talagang prioridad ng Pangulo na i-implement itong mga presidential proclamation. Alam nyo, yung mga nakatanggap ng award mismo, minsan anak na sa or apo na nung original na beneficiaryo. Ganun katagal . Pero ano po yung itsura ng lugar nila? Baka naman yung bang pangkaraniwang government property, lupa ng gobyerno, nagtayo lang ng structure na ganito, hindi maayos, parang dugtong-dugtong na lang yan, ina-award po sa kanila kahit na ganun po ang sitwasyon o aayusin muna sila? Ganito, no? Ang unang step is ina-award sa kanila muna yung kung saan nakatirik yung bahay nila. Then meron tayong programa na ini-improve natin yung living conditions nitong mga beneficiaryo na to. Umaga, step number 1, i-award muna sa kanila yung pag-aari ng kanilang kung saan nakatirik. Step number 2, tulungan sila through financial help, no? Financial programs ng ating gobyerno para naman ma-improve yung living conditions. Meron na po bang, anong sample yan? Meron ba kayong pwedeng bigay na sample sa amin na ginawa nyo na na-award tapos ay inaayos na yon yung itsura ng bahay nila? Meron tayo niyan sa community mortgage program kasi nagsimula pa lang tayo dito. Balikan ko muna yung presidential proclamation. No? Ang presidential proclamation sa CMP naman halos pareho yan . Ina-award ko sa nakatirik yung mga bahay nila. Ang diferensya lang, ang CMP privately owned yung lupa. Ang presidential proclamation, pag-aari ng gobyerno. So yung programa natin dyan, halos pareho. So once ma-award yung lupa nila, kung saan nakatirik bahay nila, ang second phase natin is
improvein yung living condition. Kasama na rin dyan yung structural retrofitting. Kasi alam natin, baka pag lumindol, Tama. diba? Malamang kung hindi properly engineered yung mga bahay nila, mag-iba, ayan, maraming masasaktan o mamamatay. So parang ganito po, tama ba yung intindi ko na yung mga squatter ngayon sa ibang mga government na nag-i-squat sa ibang government properties at nag-i-squat sa ilang mga private properties na matagal na sila doon, magiging legal sila? Ganon? Tama po. Pag na-award po sa kanila yung yung titulo, kung saan nakatirik yung bahay nila, magiging legal sila. Kanila na yun. Kaya mas magaan sa loob nilang magkaroon ng improvement, gastusan yung mga properties nila para ma-improve yung living conditions ng pamilya nila. Saka may emotional attachment na dun sa lugar no? Opo. Kaya nga ang hirap magpalipat ng mga tao. Yung naalala ko tuloy bigla itong mga kababayan natin sa tapat ng ombudsman. Napakahirap paalisin ng mga nandito sapagkat sabi nila, lolo ko pa nandito tapos ililipat mo sa Bulacan o kaya Quezon City man pero banda doon, ayaw nilang umalis. Hindi kaya ini-encourage naman natin yung squatting, sir, especially mga professional squatters? Ganito lang yung katunying Sino bang gusto maging informal settler, di ba? Kung may pagkakataon naman to mga kababayan natin na magkaroon ng sarili nila outside those areas, kukunin nila Unfortunately, talaga hindi nila kaya So itong programa na to, hindi sa ini-encourage sila. Gusto natin bigyan ng dignidad yung buhay nila. In fact, si Presidente mismo, pag ina-award niya yung mga titulo, nakikita niya yung naluluha sa tuwa talaga yung mga beneficiaryo nitong mga programa. Mga gaano karami na yung nai-award ninyo ni Presidente? Yung CMP natin, ang naka-line up ngayon, 3,000. Yung first batch natin, 3,000 pamilya. So kung 5 tao bawat pamilya, 15,000, 15,000 yan, no? Sinimulan na po yung award yan October. Matatapos po yung first batch mga March 2026, no? Then sa CMP po, Community Mortgage Program, ang naka-line up po natin dito 34 sites. Nasa 6,000 pamilya po ang makikinabang. So kung 5,000 po bawat pamilya, 30,000 na tao po Saan mga lugar po ito, Sec? All over the country po itong 34 na CMP sites natin. Pero hindi ba may mga lugar na talaga namang magandang pwesto for development? Halimbawa, pwedeng gawing parte ng isang central business district na naging eyesore na yung isa. Pasensya na kayo, kailangan ko maging realistic. Eyesore na yung isang grupo ng mga kabahayan doon, kahit nga ba ilang taon na silang nakatira doon. Papayagan natin silang tumira doon? Hindi, yung mga cases na gano'n, meron naman tayo ibang programa para doon. Meron tayong tinatawag na off-site community mortgage program. So, hinahanapan siya nilang lilipatan, no? Using the same business model. Imbis na dito kung saan nakatirik yung bahay nila, hahanapan sila ng lilipatan within the same area din, within the same LGU. Yun ang ideal natin. In-city tayo as much as possible. So, yun po yung programa ng pabahay doon sa mga kaso na gano'n na kailangan ilipat. And yung mga hindi naman kailangan ilipat, tulad nga ng nasabi ko, ini-enhance natin yung lugar, yung mga utilities, kuryente, tubig, naglalagay tayo ng mga CCTV camera, street lights, and then ini-encourage nila pumunta doon sa second phase ng CMP. Ito nga yung i-retrofit yung mga bahay nila para gumanda at maging mas matibay. Alam mo, narinig ko sa inyo kanina yung salitang dignidad Di ba? Yung mga kababayan natin na nasa ganung sitwasyon ngayon, ganito ang kalagayan, didiretso ko na, squatter ka na nga, sabi nga, kung wag-ugali ka pa, ang ugali mo ay, pasensya na kayo, kailangan ko itong maging real talk to, squatter ka na nga, sa laula ka pa, pag sinabing squatter, criminal-minded ka, pag sinabing squatter, hindi ka sumusunod sa batas, ito, paano nyo ita-transform yung ganong class? Kasi holistic dapat yan Hindi naman bigyan mo lang ng bahay. O ito, nakatira ka dyan, legal ka na dyan, tapos na usapan. Paano nyo ginagawa yung holistic approach? Unang-una, meron tayong social preparation. Kinakausap natin sila, ino-orient natin. Paano ba dapat ang buhay ng isang
pamilyang Pilipino, no? Opo. Pati yung lalong-lalo na yung isa nating programa, yung rental housing, meron na rin tayo niyan, katunying no, sa 4PH. Ang rene-replicate natin dito yung existing na pabahay ng Valenzuela City, yung Disiplina Village. Nako, Ito, ganda nun. Ganda diba? nun. Yung Valenzuela Village, alam natin, yung sinabi mong problema, na-address yan eh. Kaya nga Disiplina Village ang tawag, may mga rules tayo. Kung gusto mo mag-stay dyan sa mga housing facilities na yan, susunod ka sa rules. Otherwise, papalitan ka ng iba. Napaka-effective po nitong Disiplina Village. Meron na po tayong dinadamihan nyo yan. Meron na tayong 7 naka-line up ngayon na rental housing na naka-pattern after the Disiplina Village of Valenzuela. Saan lugar po ito? 3 po sa Quezon City, meron tayo sa Iloilo, meron po tayo sa Victoria sa Negros Occidental. At sa January po, maglo-launch pa tayo ng another 10 to 12 rental sites. Pina-finalize lang namin with hindi ko lang pwede pa-announce, no? Pina-finalize lang namin with concerned LGUs itong mga rental housing po ng 4PH. Para maintindihan ng mga kababayan natin, ay napuntahan ko po itong Disiplina Village na yan, ha? Noong, basta bago mag-pandemic pa. Na-amaze ako eh. Well, kudos kay ngayon ay Secretary Rex Gatchalian. Yung pong Disiplina Village, ilang building yan eh. Maraming building, may eskwelahan, kompleto. May barangay hall, may parang mini city hall, may pulis, may bumbero, tapos maayos naman po yung unit. Hindi ganun kalakihan, pero bawal kang makapag-inuman sa harap ng hallway nyo. Pakikwento nyo nga yung plano nyong gawin sa ibang mga lugar. Yan din po, ang priority po natin sa rental housing, pinagbilin po ito ng Pangulo. Ito yung mga nasa waterways. Diba? Para makatulong dun sa pagkontrol ng pagbaha. Waterways, at saka yung mga informal settler families. So, ito po, kagaya po nung napirmahan natin with the University of the Philippines 2 weeks ago na MOA, gagawa po tayo ng 8 building doon na 5 stories. UP Diliman? UP Diliman. Sa loob doon ng UP Diliman, marami pong informal settlers sa area na yan eh. So sila po ang may kinabang dito. 1,000 unit po ito. Ang renta lang dito is 850 pesos per month. 850. 850? Of course, babayaran mo pa rin yung mga tubig, kuryente mo. Yes, no? Pero, kagaya nung nasabi mo, Katunying, yung iba rumirenta sa mga informal settler areas eh. Mas mura tong 850, mas maganda talaga naman. So, ito po ay renta, pero kumbaga forever ka mag-rent diyan basta susunod ka sa rules. Susunod ka sa rules. Pero once na hindi ka sumunod sa rules, dahil marami pa tayong kababayan na nangangailangan, nakapila, naka-waitlist, papalitan ka. Opo. Secretary, meron lang po tayong palalampasing commercial. Tapos, huwag muna, may lakad ba kayo? Wala naman. Basta, dyan muna kayo. Kami bahala sa kape nyo. Kahit na ayaw nyo magkape, pakakapehin namin kayo. Ang kausap po natin mga kababayan ay si Secretary Ping Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Tuloy na natin yung ating pakikipaguntahan. Ay, pasensya na kayo, Secretary, at medyo ginanahan kami. Okay pa ba kayo dyan? Maayos tayo. Tuloy tayo. Okay po. Napansin ko, kahit nandito kayo, naka-ID kayo ng DSUD, ano ba, ganyan ba ang policy nyo ngayon sa Department of Human Settlement? Lahat ng opisina ng DSUD ay ini-implement talaga natin yung office rules. No? Isa rito yung pagsuot ng ID. Binabalik natin yung disiplina sa government office natin. Oo. Tama din naman yun. Dapat ang unang disiplinado bago ang tao o ordinaryong tao ay ang mga taga-gobyerno, no? At bago po yung tao ng gobyerno, yung mga sekretary dapat disiplinado. Tama. Hindi kayo po maaga kayong dumarating sa opisina. Dapat kayo role model, no? Pag wala akong meeting sa labas, kasi usually may meeting akong maaga sa labas eh. Opo. Basta ang diretso ko lagi sa opisina. Ang Department of Human Settlements, yan yung mother agency, no? Pero may mga anak kayo, di ba? Ano po yan? Ang attached agencies po natin ay NHA, SHFC, Pag-ibig Fund, NHMFC. Yung SH, yung social housing. Social housing, ito yung may hawak ng CMP program. Ito yung nag-implement CMP. Then meron tayong National Home Mortgage. Then meron tayo yung Adjudication Commission, yung HSAC. Under din po sa DHSUD yun. Saka yung, alin ba yung mga homeowners? Yung, sa DSUD po yun, bureau po natin. Meron po tayong bureau na humahawak sa mga homeowners association. Alam nyo, yan ang isa sa pinakamasakit sigurong problema ninyo. Sakit sa ulo ang Totoo problema. Po yun. No? Tuloy-tuloy po ang reklamo, tuloy-tuloy ang
mediate natin sa mga HOA sa mga miyembro nito, saka developer. Na-imagine ko yung mga HOA, may HOA ng mga subdivision. Ngayon, HOA ng mga yung mga kondo. Totoo. Naku, hani pala ang away dyan. Mayaman, mahirap, Oo. may away. kayo matagal na kayo sa industriya na to. Bakit ba ganun ng mga tao? Ano bang napansin nyo? Bakit ang behavior ng tao pagka nagkaroon ng kapangyarihan kung mag-away talaga parang gusto nang itumba yung kapwa niya. Alam mo, Katunying, pagka tinignan mo yung problema ng HOA, maliit papunta sa malaki. Minsan, ang reklamo lang, nagsasampa yung kapitbahay, nakikita niya. Tapos hanggang sa procurement, hanggang sa pag-procure ng mga services. So, ang laki ng range ng pinag-awayan. Minsan, maingay lang yung aso Yun lang ang reklamo. Grabe, no? Tapos po, pag tinignan yung problema sa homeowners, na-imagine nyo tuloy, parang ganito yung problema ng barangay, tapos ito rin yung problema ng syudad, ito rin yung problema ng bansa, no? So, kung paanong ang dami-dami nating sinasabing hindi maganda laban sa Pangulo, pag tinignan pala natin mga sarili natin, kung saan tayo miyembro na community, ang gulo-gulo din natin, ano? Minsan sa tahanan mismo, nagsisimula ang gulo. Tama po kayo, sa tahanan, nirereklamo po yung sarili niyang kapamilya, no? Grabe. So, ang dami palang mga attached agencies, nabanggit nyo, Pag-ibig. Pag-ibig Fund. Pag-ibig Fund. Kumpleto na ba tayo sa mga nabanggit niyong? Kumpleto na, Katunying. Kumpleto na. Ganun pala kalaki ang saklaw po ng Department of Human Settlements. Mukhang kailangan pang ipakilala kayong ng maigi Ano? Tama po yun. Lalong-lalo ng Pag-ibig Fund, Katunying. Marami tayong binuksan na bagong programa ng Pag-ibig Fund para i-enhance yung pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ano po yan? Una-una, pag nag-avail po kayo ng 4PH, ibig sabihin, ito yung mga developments po ng private sector. Yung horizontal development, yung mga row houses, and then yung mga condominium. Pag yung miyembro ng Pag-ibig, gustong bumili nitong mga socialized housing na mga proyekto na to, pipili lang sila ng kahit anong socialized housing unit. Then pupunta sila sa Pag-ibig, pwede sila mag-avail ng 4PH Pag-ibig program. Ito yung 3% home loan lang. 3% lang? 3%. Talo bangko dito? Talo bangko. Okay, 3%. 3%. Then meron pa ho tayong, yung may mga bahay na po, na socialized housing, na gusto mag-improve naman ng kanilang tahanan, meron po tayong home loan, home improvement loan, up to 300,000. Malaki 3%, 3% din po. 3% din. For how many years po ang repayment nun? 6 years yung 6 years. home loan natin. Short term lang yan Opo. Pero yung hulog mismo sa bahay, 30 years yun, Katunying. Opo. So napakagandang proyekto po. Marami bang mga available na mga units ngayon? Baka lang hindi alam ng ating mga kababayan. Marami po, yun po, isa sa mga pinopromote natin or dinidisclose natin sa kanila, nasaan itong mga inventaryo na to. Opo. Kasi dun sa website pa lang Katunying ng Pag-ibig, mahigit 15,000 ang nagpalista na interesado mag-participate o bumili na ng kanilang bahay through the 4PH. Opo. Ang problema natin ngayon, ini-encourage natin yung mga private developers to create na inventory. Opo. Pinapakita natin sa kanila, meron demand. Meron tayong demand. Parang tayo na gumagawa ng market study, ito yung demand, ito yung mga members ng Pag-ibig, ito yung mga lokasyon na gusto nila. So, we expect by 2027... Parang libre na yun, Libre na sa feasibility market study, no? So, we expect by 2027, lalo na, nailabas natin last week yung bagong socialized housing price ceiling, no? Joint memorandum to ng DepDev saka DHSUD. So, magkano yung ceiling? So, ang ceiling po ng horizontal, ito yung mga row houses. Nasa 950,000 po ito. Okay, yung vertical po, yung mga condominium, ang ceiling po niyan 1.8. I-run through ko lang Katunying kunin ko na itong pagkakataon na to. Papakita ko lang, tulad po na napag-usapan natin earlier, ang pinakamurang programa po ng 4PH ay yung Presidential Proclamation sa CMP. Nagre-range lang to ng around 600 to 800 pesos a month yung gastos, monthly ng mag-a-avail nito. Then ang susunod dito yung rental housing. Ito yung sinasabi kong replicate natin yung Disciplina Village. Yes. Now, ito 850 pesos a month. Okay? Then papasok na po dito yung mga kaya pong bumili.
tulad niya nung sinabi niyo, pati yung may pambili, walang mabili, di ba? Talaga? So, ito naman, nagkikater to dun sa mga may pambili ng 850,000 na row houses or 1.8 million na medyo level up na ngayon, condo type. Unahin ko yung horizontal, no? Nag-range ang hulog nito sa 2,700 hanggang 4,000 pesos. Kaya yung inuupahan na ngayon na halos na nagkakabungguan kayong magkapamilya, mga 5,000 yun. Tama. Mas mura pa to, no? So, ang kailangan lang natin dito, dagdagan yung inventaryo para makapag-avail yung mga kababayan natin interesado. Ngayon, pagdating naman po sa condominium, nag-range po ito ng 1.28. Ito yung mga 5-story na mga walk-up, yung mga walang elevator, hanggang 1.8, yung mas matataas po na building. Nag-range po ang hulog nito ng 4,800 to 7,500. So ito po yung pinakamahal na programa ng 4PH, no? Under 4PH. Makita nyo, yung 4PH ngayon, nasakop na yung malawak na range. Naging expanded siya. So tulad po na nasabi ko, bawat income segment, meron ng available na housing program ngayon under the 4PH. Kasi pinagbilin po ni Presidente BBM na dapat lahat itong mga stakeholders na to, meron silang programa. Pero yung iba kasi for future construction pa. Pero ngayon yung available units meron ba? Meron po tayong around 100,000 inventory. Ngayon kahapon nag-meeting kami ng taga Pag-ibig Fund, no? Pinapa-update ko yung website nila para pagpunta nyo dun sa website, nakita nyo saan yung mga lokasyon nitong mga socialized housing na pwede po ninyong mabili. At saka siguro mas maigi kung mas mabilis na ang proseso halimbawa may nanonood sa atin, nakikinig sa atin yung Secretary, meron palang ganun. Saan ba yan? Paano ba ako makaka-avail niyan? Kaya ko naman yan. Kaya ng pamilya ko yan. Anong gagawin niya? Yun po, pupunta po kayo dito. By Thursday next week po, naka-upload na po ito sa Pag-ibig website. No? Pupunta kayo dun sa Pag-ibig website. I-search nyo lang po sa Google, 4PH Pag-ibig. Makikita nyo. Meron dun na site na pipili kayo. Nandun yung inventaryo. And at the same time, pwede na po kayo magpalista. Then, pwede po kayong pumunta or tumawag sa kahit anong Pag-ibig branch. Tatanungin nyo ano ba yung requirements ng 4PH para masabit nyo po yung mga dokumento. At once ma-aprobahan po kayo, mabilis po yung take-out na tinatawag natin. Kailangan po ay Pag-ibig member, no? Kailangan po Pag-ibig member. Pero pag hindi po kayo Pag-ibig member, meron po tayo one-time fee na lump sum fee na around 2,400. Pag binayaran nyo po yun, pwede na po kayo maging mag-avail nito mga 4PH na programa. Tingnan mo na. Alam nyo, kailangan lang yata ng aggressive public information dito. Kasi maniniwala ba kayo na ako meron kaming 200 empleyado sa Katunyings, ano? Maayos naman sweldo ng mga yon. Tatanong mo, saan nakatira? Pasensya na, squatter. Sabi ko, ba't ka nakatira? Wala ho kasing mas maayos. Yung kinukwento nyo ngayon, kung in-city pa yan, bakit naman hindi avail ng mga tao namin yan? Opo. Malawak na ho. Actually, lahat na ng housing modalities, pinasok na natin under 4PH, Katunying. So, kung ganyan po ka-expanded, by end of the President's term ng 2028, mga gaano karaming units po yung hindi lang yung napagawa, kundi yung available para po sa ating mga kababayan. Ang nakikita nating realistic dito, no? Yung direct production and indirect. Ito yung mga natulungan natin magkabahay, no? Pwede silang bumili sa open market, sa mga private developers. Nakikita natin around 1.1 million ang madideliver pa rin natin hanggang 2028 na units ng mga bahay. Pero marami, sa totoo lang, kasi ambitious yung 6 million, tapatin natin ng totoo. Nung narinig ko ngayon, drawing mo lang yung bahay. Alam mo naman nating hindi siya realistic Pero yung 1.1 million sa inyong palagay ay kung ba yun? Marami na ba yun? Well, ikukumpara natin to sa dalawang previous administrations, mas marami to. 700 and 800,000 yung previous two administrations. So itong 1.1 total yon sa 6 years, no. So ito yung realistic. We have to be realistic about yung mga resources, yung capability ng tao, yung mga developer, di ba? Kasi katulong natin dito hindi lang gobyerno, Katunying.
pinapapasok natin dito yung private sector. Kaya tinapataas natin yung kredibilidad ng departamento para pagtiwalaan tayo nito mga private sector developers na gumawa ng socialized housing. Sayang lang at siguro sa ibang pagkakataon gusto kong i-discuss yung nabanggit na nag-ausap po kasi kami sa telepono ni Secretary kahapon. May pinag-uusapan kami dun sa nag-research tuloy ako yung RA 7279 Yung balance housing. Yung balance sa ibang pagkakataon talakayin natin yun. Pero yung pala ang mga developers ay nire-require ninyo na maggawa ng social housing. Socialized housing. Next time, Secretary, bigyan niyo ako ng... Pero maiksi lang po. Ako po nakikiusap sa ating mga kapartner na developer na i-provide natin itong mga obligasyon natin na magtayo tayo ng socialized housing. Dahil kailangan po natin pataasan ng inventaryo. Marami po talagang kababayan na nag-aantay na magkaroon ng mga tahanan. Ang kaya lang po nilang bilhin talaga itong mga socialized housing na unit. Opo. But of course, mas madali siguro kung ang property ng gobyerno. Di ba nag-inventaryo na kayo ng mga government properties, mga lupa ng gobyerno na nakatenga lang o kaya iba lang ang nakikinabang? Tama po yung Katunying. Ito po yung tinatayuan natin ng rental housing ngayon. Mga LGU land. And then nakikipag-usap din tayo sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Katulad nga ng UP University of the Philippines, iba? 8 building kaagad doon. So napagulong na natin. Ika nga meron na tayong proof of concept eh. Kaya sa 2027 sigurado tayo dadami na tong mga units na to. Kasi napakita na natin lahat ng modalities now under 4PH gumagana na. Kailangan lang pabilisin, bigyan ng mas maraming resources at sabi mo nga, malaman ng ating mga kababayan na may mga programang ganito. Hindi, kabisado nyo to eh. Gaano kayo katagal sa industriya na to, Secretary? Well, ako, nasa private sector ako sa construction management. No? Then, dito sa gobyerno, naging undersecretary tayo ng 1 taon. And then, ngayon, naging secretary tayo ng DHSUD. Opo. Ibig sabihin, kabisado nyo na to at alam nyo, sinasabi nyo, Secretary. Then, saka, Katunying, ang difference ngayon, tuloy-tuloy ang pag-dialogue natin sa mga developer, sa mga stakeholders. Yan ang diferensya ng ginagawa natin ngayon sa nakaraan. Opo. Salamat po ng marami at pag may mga pagkakataon na kailangan nyo ipaalam sa publiko yung ganitong magaganda ng mga proyekto, libre po ito dito sa DZRH. Wala ho kaming sinisingil dito. Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Katunying. Thank you so much. Si Secretary Jose Ramon Ping Aliling, ang kalihim po ng Department of Human Settlements and Urban Development. Magbabalik po kami.